Na at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtityaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtityaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro
ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Asang oras, alas 10:06 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes, magandang gabi Pilipinas. Makibalita. It's Wednesday. Masayang Wednesday pero maraming mga nakakagimbal pa rin mga balita. At pero sa atin pong mga nangyayari po sa apat na sulok ng showbiz ay marami rin ho tayong pag-uusapan pa dito pa sa aming programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Gorgie Rula. At ako naman po, si Morley Alinio. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa balita, una sa Pilipino. Yes. Tita Morley, magsayawan na lang nga tayo. Sige, magsayaw ka daw. Magsayawan na lang tayo. Kasi eto na, kating-kating na rin siyang sumayaw. Parang galing siya sa gym at nag-zumba. Parang pawis pa. Ay, hindi naman. Fresh na fresh pa rin kahit galing ng gym. Parang hindi siya natulog. Nag-gym lang siya. Yes! Tito Louie Alejandro! Yes, coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Bumabati sa ng magandang umaga, good afternoon, naimbang bigat yung amin na sangapada, buenas noches a todos. Tito Gorgie, Tita Morley, iba-ibang time zones natin dahil tayo ay... Worldwide! Talagang worldwide.
Yes, worldwide dahil saan-saan nga tayong bansa napapanood at napapakinggan. Gising sila kahit umaga pa doon. Di ba? United Kingdom. Si Jojo Singapore, Maquindoran Mabalot. Malaysia. Yes. Si Josephine Garimbaw sa Michigan. Di ba? Correct. Si Shari Picho sa Seattle, Washington. Di ba? Si Yes. Tita Becky Villanueva Tezuka sa Japan. Japan. Yes. Si June Lalin. Colita Aguilar. Si June Frank Lalin Crawford. naman ay nasa wake daw ng Canada. ama ni Polo Ravales. Ay nakikiramoy po kami sa kay Polo Ravales sa pagpanaw po ng kanyang I think sa hindi tatay pala ni Polo, father-in-law niya, father ng kanyang asawa na si Pauline. At yun na nga silang kasama sila ni Salve Asis na ninang, kanininang lang nila sa kasal. Kakakasal lang ni Polo at saka ni Pauline Kiza ba yun? Ay yun nga, pagkatapos ng kasal ay pumanaw na yung ama ng napangasawa ni Polo Ravales. Nakikiramay po kami. Condolences. Yes. At si Tita Morley naman nagluluto ng popcorn. Hindi pa luto yung popcorn mo, Tita Morley? Ay, maingay pa. Wait lang. Maingay siya. O, ayan, okay na ba? Ayan, luto na ang popcorn ni Tita Morley. Na ang popcorn ko, Ay. ang flavor, chismis. Cheese to. Chismis ang flavor, di ba? Oo. Pero alam nyo, kahit sa showbiz pinag-usapan natin, pero pati yung mga hindi showbiz napapag-usapan pa rin natin kasi mainit yung at pati kasi mga artista at ilang mga taga showbiz ay nakikisali rin sa mga issue at may sarili din silang pananaw. Katulad nitong malungkot na balita yung pagpanaw ng dalawang athletes, ng dalawang basketball players ng Ateneo. Nagalitran. Ateneo, hindi Litran. Ateneo. Alam mo, Oo. nakakalungkot dyan. Umaman pala yan sa international competition at pag-uwi na nasa medal at nagbigay ng karangalan sa bansa natin. Kaya lang, marami ang nagtataka. Bakit dinala sa nagpunta sila sa dagat? Ito yung paraan. Training. Para i-motivate, oo. Parang training nila tapos kulang sa medics, kulang sa mga iba pang mga dapat support or iba pang mga measures para lang kung sakaling may aksidenteng mangyari ay kaagad na merong sasaklulo, di ba? Or yata yung bata na yan. At alam mo yung ako, Tita Morley, Tito Louie, ngayon lang ako naapektuhan kasi nung napakita ko sa video yung sobrang pagdadalamhati ng ina. ng nanay. Parang hindi mo imagine kung gaano kasakit or gaano ka bigat itong dinadala nila ngayon sa pagpanaw ng kanyang anak na inaasahan pa naman nila at maganda ang record nitong track record nitong anak nila, itong si Baterbonia, Rene Baterbonia ba yun? At yun na nga at yun ang napakasakit sa isang ina na hindi niya inaasahang mauna pang pumanaw ang kanyang anak kaysa sa kanya. 'Di ba? May Yun na ang sabi, di ba, na dapat daw ang anak ang naghahatid sa huling hantungan para sa kanyang magulang. Oo. Oo, pero sa pangyayari nito, hindi ganun ang nangyari. Oo. Dahil magulang ang naghatid sa huling hantungan ng kanyang anak. Napakasakit yun. Sabi Masakit talaga. Di ba, kapag ikaw ay namatayan ng magulang, ang tawag sa'yo, ulila. Pero kapag ikaw ay magulang, namatayan ka ng anak, ano ang tawag sa'yo? Wala kasing kapares ang dalamhati ng isang magulang na mamatayan ng isang anak. Ganoon ang ating masasabi dyan sa pangyayari dyan sa basketballista na ito. Na nanggaling pa sa Ateneo na magbigay karangalan sa bansa natin sa larangan ng basketball. Yes. So, Tito Gorgie, Tito Morley, ang press release na pinagsasabi nila ay team building. Kapag sinasabing team building, aksidente pa ay activity yan. Activity outside the school or outside ng isang kumpanya para magtipon-tipon ang mga tao for their own self-development. Pero ang nangyari dito, ang ginawa nila, team building na mayroong training na parang military. Oo, parang military training. Na ang ginawa pa nila as part of this ay lumangoy sila
at meron silang Tali, pabigat sa kapa. naka-attach na 20 pounds daw sa kanyang katawan. To make it harder for them to do the swimming. Kasi training nga, sabi nila. Pero kasi okay Alam mo- lang yon Tito Louie, kung sa swimming pool. Kasi sa dagat hindi mo ang Correct. control ang ng alon, di ba? Ang current. Ang current Oo, ng oo, tubig. tama. At delikado delikado pa naman din sa beach na yan, sa dagat na yan, na diyan din na nalunod yung driver ni Direk Joey Reyes. Kasi bigla na lang daw nung nagshooting sila, last shooting day na ni na Direk Joey Reyes yun sa lugar na yon, bigla na lang daw lumalakas yung current na hindi nila alam. Oo, diyan din nalunod yung driver ni Direk Joey. So, Hindi ba sila kaya nga parang walang pag-iingat, 'di ba? Parang alam mo, ako, speaking of pag-ingat and team building, Gorgie at Italy, ang DCRH dyan maingat sa team building. Kailan na nag-team building kami, si Sir James Quaton, hindi siya nagliligo. Ikot lang siya ng ikot, tinitignan niya. Para ma-check talaga. Talagang binabantayan niya. Sana ganun ang nangyari dito Kasi kung may isang taong nagbabantay sa mga manggagawa, sa mga kasama, posible dali magawa ng paraan Nakita ko nga to, mas si Ma'am Ellen, kapag sumasama yan, hindi sila pabaya. Hindi sila, kasi hindi ka pa nakatin ng team building natin, Gorgie, yearly. Hindi. Makatin ka. Pero alam mo, mararamdaman mo talaga yung concern nila sa kanilang mga empleyado na nagbabantay sila. Hindi sila nagpapakataya. Sila ay nagbabantay, ay nahayaan. Matiyak lang na safe, 'di ba? Tama. Oo. Yun. So, sana talaga lumabas na yung katotohanan at saka talaga wag nilang palabasing aksidente. Ito'y aksidente man o hindi, pananagutan pa rin po ito ng naturang paaralan. Anyway, move on lang po tayo at yun na nga po at yun na ang isa pa sa mga malungkot na pag-uusapan natin ngayong gabi, pero ito pa po ay patuloy natin itong pag-uusapan din yung hindi magandang pangyayari ito sa pamilya, sa kay Dennis Padilla at saka sa kanyang mga anak. Kagabi pinag-usapan din natin Tita Morley, pero kulang-kulang lang tayo sa mga dahil nga nabigyan tayo ng chance na makausap si Dennis Padilla. Binigay tayo sa atin ng exclusive interview tungkol sa sa petition na isinumite na final ni Claudia Barreto, yung kanyang anak na si Claudia Barreto, yung petition na papapadrop na o papatanggal na yung kanyang apelyido sa kanyang pangalan. Ayaw nang dalhin ni Claudia ang apelyedong Valdivia, ang tunay na apelyido ni Dennis Padilla, sa kanyang pangalan at gusto niyang mananatili na lang ay Barreto. So ngayon ay nung kinuwento ni Dennis Padilla na nung dumating itong notice na kailangan niyang dumalo sa hearing kahapon nung Tuesday ay iba daw talaga yung una niyang nararamdaman hanggang palapit yung araw ng hearing na hindi naman natuloy kahapon kundi na rescheduled ito ng September, pero iba rin yung nararamdaman niya nung dumating na yung araw ng hearing. Heto po, pakinggan natin ang pahayag ni Dennis Padilla. So, during that time, parang okay ako, yung accepted, kumbaga parang okay lang na tanggalin na lang nila yung family name ko kung yun yung ipinipetition nila. Kasi ako, paniwala ko, siyempre tayo naman mga magulang, tayo mga parents, di ba? Ang priority natin, yung kaligayahan ng mga anak natin. So, habang palapit na yung hearing which is supposed to be today, parang, ewan ko ba, parang nung una parang magaan yung loob ko. Tapos eventually habang palapit na parang parang may heaviness. So, well, last night I prayed. Sabi ko, Lord, bigyan mo na lang ako ng peace. Ng peace ng isip tsaka ng puso. And I realized na ito palang sadness na nararamdaman ko, kung ito'y makapagbibigay ng happiness naman sa aking mga anak, okay na ako. Okay na ako. Dahil number one, adult na sila pareho. Adult na silang lahat.
nakapag-decide, pwede na sila mag-decide on their own. So, okay na ako ron. Ang gusto ko lang maparating sa kanila na may Valdivia man o wala yung kanilang family name, gusto ko lang malaman nila na mahal ko sila and I'm still here to be a father to them. I'm just a text away or I'm just a call away. Anytime. I'm not getting any younger, so Pahayag ni Dennis Padilla. Anong eksakto naramdaman niyo dyan, Tita Morley, Tito Louie? Tito Louie. Ako, may kurot sa puso. Hindi lang kurot, kung hindi yung kakaibang sakit. Sakit na hindi lang sa utak, maging sa kaluluwa. Isipin mo, anak mo yan. Tinanggal yung apelido mo. Totoo na pwede mong tanggapin ang katotohanan na ayaw na sa'yo ng anak mo. Pero yung tanggalin ang apelido mo, totally pagtalikod sa'yo. Pero sabi nga ni Dennis, nakuha niya yung simpatiya ko, mahal pa rin yung mga anak niya. Tatay pa rin siya. Tatay pa rin. So, ibig sabihin, ando doon yung pagmamahal ng isang magulang at handang magsakripisyo para sa kaligayahan. Oo. Ikaw, Tito Louie. Saan mo rito? Natanong ko kayo noon about this case, Tita Morley, Tito Gorgie, paano ko ang yung mga anak ay papalitan ang kanilang last name sa last name na gusto nila? Nabanggit nyo sa akin, masakit sa kalooban ninyo na yun ang mangyayari. Pero in this case, para bang nag-give in na rin si Dennis sa kanilang anak kung ano ang gusto nila. Nabanggit niya na they are of age, adult na sila, so they can do whatever they want to do. And he cannot dictate anymore what these children are supposed to do. So ngayon, maganda rin naman na napagbigyan na niyan mga anak nila na go ahead and change it. I mean, it's your choice. Wala na akong magagawa dyan. At open naman siya. At para bang, it looks like the way he said it, para bang open na siya na pwedeng palitan ang kanilang last name. Ito na lang isipin ni Dennis. Papalitan nila ang pangalan niya para bang nagpakasal na yung mga anak nila na napalitan din ang last name. Oo, actually, dala na ni Claudia yung apelyido ng asawa niya eh. So, yun naman talaga ang gagamitin na niya, apelyido ng asawa niya, ni Basti Lorenzo. Ito pa, sa patuloy ng aming pagkikipag-usap kay Dennis Padilla, ang sabi lang naman niya, umaasa siyang sana ipatawarin na siya ng kanyang mga anak. At bago man ito, dumating yung hearing, ay sana do ay magkausap man lang daw sila ni Claudia Barreto. Ito pa po ang pahayag ni Dennis Padilla. so ayoko na mag-keep ng kalungkutan. Ang gusto ko na lang i-keep yung peace na lang, peace. And ay siguro sa mga darating na panahon or hindi natin alam kung kailan, sana mabigyan na nila ako ng complete forgiveness. Kasi ako naman, publicly nag-apologize naman ako sa kanila eh. 'Di ba? Kung ano man yung pagkukulang, kung ano man yung naging pagkakamali ko, sana mabigyan naman nila ako ng complete na forgiveness at sana magkaroon ng chance na magkausap kami muli. Siguro bago mag-September para do sa initial hearing, yun lang ang hope and wish ko na sana magkausap kami ni Claudia na kaming dalawa lang para kasi iba yung tinatype mo siya eh. Iba yung nakakausap mo ng personal eh. Kasi siyempre iba yung magkaharap kayo na mata sa mata kayo nagkakausap. Ayan po ang pahayag ni Dennis uli tungkol sa kanyang mga anak. Tito Louie. Di natin alam kung ano ang dahilan, ang galit ng mga anak ni Dennis Padilla. Ayan ang tanong din. Yan din ang tanong ni Connie Can Aguilar. Mabigat kaya ang mga pasalin ng mga bata sa ginawa ng tatay, but he said sorry already, so life goes on. Oo. Kasi I'm sure aware ka naman, Tita Morley, di ba? Yung mga issue nila noon, di ba? Na may kasalanan din naman talaga si Dennis. Saka ito yan, Gorgie, para kay Ben. At sige, sabihin na natin na ang magulang o ang tatay nagkaroon ng kasalanan sa pamilya. Pero bilang isang nanay, andiyan ka para kahit pwede ka magpaliwanag sa mga anak mo na hindi, ang tatay mo kaya nangyari yan, ganito yun.
Kung may problema kami ng tatay mo, sa amin lang yun. At hindi niya dapat idamay ang kanyang mga. Hindi ko sinasabing tinuturuan ni Marjorie na magalit ang kanyang mga anak kay Dennis Padilla. Pero ikaw bilang isang magulang, dapat may bilinis mo din yung pangalan ng asawa. Kumbaga, huwag mong dungisan. Kung may dungis man ay huwag mong dagdagan o kundukan pa ang anak mo para magalit sa kanila ang kanilang anak. Marami kasi nagkakahiwalay na mag-asawa, mag-hindi nagkakaanak. Ang ginagawa ng ibang nanay, sisiraan yung tatay. So, nabibrainwash yung mga bata. Dahil ikaw ang kasama sa bahay, napapaniwala mo sila. Yung mga kwento na hindi totoo, nagiging totoo yan sa pananaw ng mga bata. Kasi paulit-ulit eh. Ngayon, pero kung ikaw ay isang magulang na may respeto sa iyong asawa, hindi mo dapat siraan ang kanilang tatay sa iyo kung ito ang tatay. Kung may pagkukulang man si Dennis Padilla, dapat kay Marjorie Barreto yun. Dala ni Marjorie Barreto at huwag niyang isali ang kanya. Kung ako, nasa sitwasyon ni Marjorie, hindi ko hayaan na tanggalin ng anak ko yung apelido ng kanya. Tatanungin ko, ito ba ay sarili mong desisyon? Bakit mo gustong tanggalin ang pangalan ng tatay mo sa'yo? Kasi sa punto na yan, pwede mong isipin na hindi kaya nasa likod ng pagtanggal ng apelido na yan si Marjorie Barreto. Pwede natin siya i-blame na gano'n eh. Pero wala tayo sa position para i-blame si Marjorie Barreto. Sabi ko lang, sa mag-asawang naghihiwalay, huwag niyong siraan ang inyong asawa sa pananaw ng inyong mga kasi aminado naman si Dennis na may mga malalaki siya talagang kasalanan. May mga nagawa talaga siyang pagkakamali laban sa kay Marjorie at sa kanyang mga anak. Isa na nga nung last year na kasal ni Claudia, parang sinira ni Dennis yung kasal dahil nga nagagalit si Dennis dahil hindi siya pinahatid sa altar. Hindi siya bilang ama, hindi inaasahan niya siyang papahatid sa altar. Pero walang parents na naghatid sa altar dun sa kasal na yon. Walang parents. Kaya iniintindihan niyo ni Marjorie at pinaalam naman yun ni Claudia. Pero nagalit to si Dennis at sa halip ay nag-rant siya, nag-post siya ng post sa Facebook, sa kanyang social media account na tuloy nalaman ng buong publiko. So, aminado naman si Dennis doon na pagkakamali at hiningi niya ito ng sorry. So, at kaya tuloy, paulit-ulit na humingi ng sorry si Dennis Padilla at pati na rin kay Marjorie ay nag-sorry na rin siya itong si Dennis Padilla. Finally, ito pa po ang itong huling bahagi po ng panayam namin kay Dennis Padilla. Pakinggan po natin. Panoorin po natin. I think I had an interview before na I think I apologized na rin kay Marjorie before na kung ano man yung kung ano man yung pinagtalunan natin mga issues before, ako humihingi ng apology noon na broadcast ko na yun. Yun lang, hindi ko lang alam kung ano yung reply. Message ko sa aking mga anak, again, I'm sorry kung ano man yung mga mistakes na nagawa ko at yung mga pagkukulang ko. I hope magkaroon ng chance na mapatawad niyo pa ako sa mga darating na panahon. And to Claudia, with or without the Valdivia family name, hindi nagbabago yung pagmamahal ko sa iyo. I'm still the father na handang mag-defend sa iyo sa lahat ng bagay. At I'm just a text or call away. Saka uulitin ko, yung kung ang kapalit ng aking kalungkutan ay kaligayahan ng mga anak ko, okay naman ako. Okay na ako dun. Okay, ayan na nga ang pahayag ni Dennis Padilla. Medyo mabigat, ano? Ano na, Tito Louie, kung ang aking kalungkutan ay kapalit ay kaligayahan ng aking anak, mapakaganda. Ang ganda. Napakritisya.
Ayun. Pero may iba naman ang mga nag-react dito. Sabi ni Eric Sarmiento, ang dami naman daw nagpadrama na naman to si Dennis Padilla. Wala ka naman nung lumaki ang mga anak mo, lumalabas na attention seeking para relevant sa showbiz. Yun ang kanyang ang opinion ni Eric Sarmiento. Si Marilu Diaz 9068, may mga premonition na din ang dalawang players at malungkot pareho kahit pilit silang pinapasaya ng mga kasama nila. Hindi natin din alam yan. Andy Tungol, hello sa inyo dyan. Beth Gray, dito sa ating pong YouTube na nanonood sila. Si Janice, hindi madamot ang Estrada ang apelyido ng kanyang anak. Ang kanyang mga anak. Oo nga, hindi naman pinagkait ito ni Janice de Belen. Ni Janice de Belen. Frankie Crawford, good evening sa inyo, Tita Molly. Diyan sa inyo, Tito Louie, hindi kaya fraternity hazing yun sa Ateneo. Pinapalabas lang na team building. Parang training talaga. Oo. Yes. Beth Gray, siya galing ding ama is ama, sabi pa rin doon. Yun. Si Conitan Aguilar, sabi niya, I don't think na malinaw ang isip ng mga anak niya to do those things. In time, merong balik yan and hopefully hindi maging ganun kasakit sa kanila bilang mga anak. If ako ang mga anak, I will still be anak to Dennis. I mean, di ko gagawin yan kasi ang tatay ko yon at kabahagi siya ng dugo. Laman ko, ang bigat, sabi niya ganun. Sabi naman ni Rina Alcantara, ni Ana Valencia, wala talagang Diyos sa puso ng mga, grabe naman to, sa mga Barreto, pati yung mga nanay parang may saltik din. May kasalanan din naman siya, naging kabit, mahirap na po. May pamilya at anak din siyang nasaktan, kaya pareho sila. Kailan pa sila magkakapatawaran pag naghihingalo na si Dennis? Sayang ang panahon. Ito ang pananaw naman ni Ana Valencia. Mariel de Leon Reyes, hello at greet daw sa kanyang anak na si Axel ng happy birthday. Happy birthday kay Axel. Happy birthday, Axel. Yes. Ito naman, Beng Mahadera, Tita Morley, makinig ka. Tita Morley. Yes, nakikinig ako. Sabi ni Beng Mahadera, update naman, ano na ang balak ni Morley Alinio Foundation para sa mga batang na trauma sa lindol sa Mindanao? Pwede ba ikaw na magkwento, Tita Morley? Thank you, Tita Becky. Tita Becky Villanueva Tesuca, salamat po sa pinadala niyo pong tulong. Nandun na po kay Tita Morley. Di ba, Tita Morley, ikaw na magkwento? Yes. Hindi ko na ikukwento, basta sabi ko maraming salamat kay Tita Becky Villanueva Tesuca. Napaka-maraming salamat. At tayo naman, Gorgie, medyo may maling nagawa, pero mali. Ayun ang tinatawag na mali pero tama. Mali pero malaking tama. At least may mas maraming matulungan. Alam mo, Tita Morley, di ba sabi ko sa'yo, Tita Morley, di ba, na okay, sige, sabi ko, share na lang ako. Pero yun, alam mo yung ano namin, yung tawag nito, yung kasambahay ng kapitbahay namin, talagang nakiusap, humingi talaga ng tulong kasi wala raw tubig sa kanila, walang kuryente. Doon sa Jensa na nasa lantangan ng napakalakas na lindol. And speaking of lindol, ito Tita Morley, Tito Louie, ito naman, itong dalawang models na matagal na silang nai-issue na magjowa sila. Kasi open naman itong dalawa silang Kenneth. Si Kenneth Marcelino at saka si Kenneth Kabungkal. Ito si Kenneth Marcelino at si Kenneth Kabungkal na mga sex at kilala silang mga models, nanalo rin sila sa mga male pageants, ay itong si Kenneth Marcelino, huli lang siya nag-post, parang kanina lang siya nag-post, na huli lang niya nalaman na ang kanyang lola pala, ang bahay nila doon ng lola niya sa Jensen ay talagang nasira ng malakas na lindol. So kasi huli lang niya nalaman dahil nga walang kuryente, walang wifi, hindi niya na-contact. Huli lang niya na nalaman sa mga ibang pamilya na yun na nangyayari doon sa kanilang bahay sa Jensen at gusto niyang tulungan. Sabi, nag-post itong si Kenneth Marcelino, sabi niya, isang malungkot na araw po para po sa aming pamilyang nabiktima ng lindol noong nakarang araw. Ngayon lang po kami nakakuha ng update, sabi niya, ang pamilya namin na taga Jensen dahil po nawalan sila ng kuryente. Hindi po okay ang lagay nila doon, nasira po yung bahay nila doon, nasira po yung dahil po sa malakas na lindol noong June 8. Nais po sana namin lumapit sa inyo para sa kaunting tulong. Humihingi siya ng tulong, itong si Kenneth Marcelino. Alam mo kung ano ang gagawin nila para makapag-raise ng funds para makatulong? Ito, nakita naman niyo sa picture, di ba? Ang gugwapo, ang sexy, di ba? Bench models.
So sabi niya, nais po sabi niya, si Kenneth po and ako, dalawa silang Kenneth, si Kenneth Marcelino sa Kenneth Kabungkal, na pag-isipan po naming ibenta ang brief na nagamit namin sa video for bench nung isang araw. Sabi niya, ang makakuha po namin ibenta po ito ay maidudonate po sa lola ko, sa family ko from Jensan. So nagsimula na sila kaninang magpabid ng 2 brief na sinuot nila sa fashion show or sa pictorial ng bench. At pinalaundry naman daw nila, malinis naman daw bago nila ito Sana hindi ipaba. na pinalaundry. Sabi nga kaya nga ang tawag ni Kenneth Kabungkal, yung isang friend niya kasama niya dito, sabi niya, brief for a cause. Sabi niya, today we're turning this brief into something more meaningful. Every bid will help her rebuild her home and recover from this difficult time. So yan ang kanyang ang kanilang gagawin ngayon, na hindi ko alam kung magkano, inaalam pa namin kung tapos na ba ang bidding, kung magkano ang kinita nila sa pagbid ng kanilang brief, di ba? Yan. Naman, Alam niyo ba kung magkano ang bid? Wala pa nga, inaalam pa namin, check pa kung kung magkano na nagsimula sa bidding at kung magkano na ang kinita. Yan. Oo. Tayo naman, Gorgie, and Tito Louie, ano naman tayo yung mga, di ba, pag gabi-gabi natin sinasabi, pinangangalan, gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Yung mga panahon, na sana gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa, na mag-delay tayo, tumulong tayo. Hindi na tayo asay pa ng rekomendasyon, na pasalamatan tayo ng mga tao, yung mga biyaya ng so, tayo sa pagkakasara. Share na ba natin? Kaya sabi ko, di ba, Gorgie, si Louie, ako na siya, yung mga bata, na nagtatakbuhan, natakot. Oo. Tita Morley, medyo hanap ka muna ng maayos na lugar, nawawala-wala ka. Ayan. Ayan na. Saan ka na? Ayan, malinaw. Saan ka ba? Malinaw. Oo. Okay na? Okay, go. Ulit, pakiulit. Anong sabi mo? Yung mga kabataan? Sabi mo, gabi-gabi, di ba? Sabi mga tayo ng kabataan. Ito yung right hand pa. Tayo. Nababayan natin. Oh. Wala na naman. Si Tita Morley, nawawala-wala na naman. Oo, ba't nawawala yung kanyang signal? Oo, mahina pa yung boses. Maganda, Tito Gorgie, Tita Morley, yes, maganda yung adhikain ng 2 Kenneth na yan para tumulong sa kanilang pamilya. Oo. Pero nakakatawa nga lang na it's a very quick relief para sa kanilang dalawa, para magkaroon ng pagtulong sa kanilang pamilya. Yeah. Pero sabi ko naman, alam mo, pwede kang maglagay ng GoFundMe. Do you know what GoFundMe is? Yes, oo. Yung parang yung GoFundMe na yan, pwede mong ilagay may QR code yan. Na worldwide. Worldwide ang nakakakita kung ano man ang request mo para tumulong sa mga taong napinsala ng lindol. Mas malaki at mas wider ang range na tulong makukuha mo kapag mag-register sila ng GoFundMe. Oo. Pero dito parang hindi pa sila aware sa GoFundMe dito. Although marami rin namang mga talagang nagpapahatid ng tulong at marami rin naman ang nagre-raise talaga ng funds para lang makadagdag pa kahit papano ng tulong dito sa mga nasalanta nga dito ng napakalakas na lindol na nangyari po sa ilang bahagi po ng Mindanao. So kagaya po dito sa atin, ang MBC Operation Tulong ay nagko-call pa rin po for donations para sa mga earthquake victims sa Mindanao. So sa mga interesado pong tumulong, ayan po, nakikita naman po ninyo sa inyong mga screen po or sa Facebook, makikita naman po ninyo. Pwede nyo hong i-deposito ang inyong tulong pinansyal sa Metrobank account ng MBC Operation Tulong Incorporated. Ang account number po niya ay 640-7640-08641 o kaya sa BDO Peso account ng MBC Operation Tulong Incorporated. Ang number po niya ay 000-508-035-635. O kaya itapat lamang po niyo yung phone kung pwede kayo mag-online bank transaction dyan sa may QR code. Sa may QR code po dyan sa
na nakikita po sa inyo screen. Andyan po yung ang ilan pa pong mga detalye kung saan nyo po pwedeng mapapadala. At kita nyo naman, di ba, ang laki talaga po ng pinsalang dulot nitong napakalakas po na lindol. Hindi na ho natin makontak si Tita Morley. Sayang pa naman may mga iba katanungan. Pero syempre, ituloy-tuloy na po ang ating mga chikahan at marami pa ho tayong mga babatiin sa ating mga suki. Mga nanay. Yes, ang mga nanay natin. At of course, ang ating mga nanay, Tito Louie, simulan na natin si Mami Sherry Ramirez na napakabait sa atin. Yes, napakaganda, napakabait na tao. Mami Sherry Ramirez. Yes. And of course, ang kanyang napakaganda at matalinong anak na si Joyce Ramirez, Okay. Norma Karingal, at kanina pa nakatutok sa atin, Tito Gorgie. Yes. Sino pa nga ba kundi ang nanay, Linda Asonza. And of course, ako na rin ang babanggit, ha? Tita Aida Espiritu. Yes, Tita Aida Espiritu. One of these days, makikilala ko rin siya pag sino man Pilipinas sa 2035. Grabe naman, 2035. Diyos ko, uwi ka naman, Tito Louie. May programa pa ba tayo niyan? But anyway, nakatutok na rin ang mga kaibigan natin sa Canada. Si Frank Crawford at United Kingdom and Campos. Marilu de Guzman, nakatutok na rin, at saka si Cesar Mangawil. And Manny Gran, Araceli Mandaclaso, Ding Ray at saka Grace Lasso, Norma Albano, Lisa Ventura Tomas, Mariel Del Reyes, at Cedric Corpus, Joel Liang at saka Eric Angeles, at saka Yolanda Acobaco at Tina Lando Ruiz. Ayan. At sa atin po mga listeners din dito sa ilaba't ibang bahagi ng bansa sa mga probinsya po, kagaya po sa Leyte, si Jaime Lebadizos, hello sa inyo dyan. Of course, sa Kalibo, Aklan naman, si Arnel Relampago, hello sa inyo dyan. At saka si, sino pa nga ba? Si Lynn Figueroa, magandang gabi. Si Kokoy Buncan, si Kuya Joe Barameda. Yes. At sa ibang bansa po, nabanggit ko na kanina, si Shari Picho. Diyan naman sa Nueva Ecija, si Francisco Antonio Ramirez Garcia. Diyan sa Michigan, isa sa pinaka nagustuhan kong napuntahan sa Michigan. Kahit mga di ba, mga black people ang karamihan talaga doon, di ba? Mga dito sa Michigan, Tito Louie, di ba? Pero ang babait nila. Ang babait nila sa amin. Yes, si Josephine Garimbao. Saan ka ba dyan sa Michigan, Josephine? Si, of course, salamat ulit. Belen Ledesma. Tita Becky Villanueva Tizuka, salamat ulit. Si Florbe Fernandez, na nakikinig kasama si Nanay Linda Azonza. Si Vacy Bunsoy, magandang gabi rin. Si Mel de la Cruz, hello. Si C. Borge, hindi ko alam yan, ayoko mag-comment yan, politika yan, C. Borge ang tinatanong mo. Miguel Suarez, hello, sana po maging guest nyo po minsan si Sir Gabin at Ma'am Elma. Di ba naglaro sila sa Family Feud? Pero I think na-tape yan bago nung nangyari kay Sir Gabin. Mga kapatid pinsan ni Sir Gabin at si Mama Beth daw at saka si Sky. Ligaya Angki, na late daw ang mga niluluto niya. Ito yung niluto ni Ligaya Angki. Ano itong niluto? Parang kangkong. Kangkong ba yan? Kangkong. Adobong kangkong. May kangkong talaga sa sa Alaska, di ba? Pero parang ang sarap ng pagkaluto ni Ligaya Angki. May isa pa siya parang menudo naman. Yung isang niluto ni Ligaya Angki. Ito, menudo siguro ito, no? Yung niluto ni Ligaya Angki. Ito naman ay kangkong na parang adobong kangkong. Sarap-sarap talaga. Si Ligaya Angki walang ginawa. Luto ng luto. Yes. Arco Fiete, dyan naman sa Zamboanga City. Hello sa inyo dyan. Si Romeo Manzanal, dyan naman sa Monaco, Western Europe. Yan sa mga gusto kong puntahan din. Sa Monaco. Monaco. Nakapunta ka na dyan, Tito Louie? Sa Monaco? Hindi pa. Wala kaming opisina dyan. Oo, sa may opisina. Ilan dati, di ba Tito Louie, lahat ng mga opisina na pupuntahan mo talaga? Lahat-lahat. Like kasulok-sulukan ng mundo. Saan? Australia, saan sa Australia? Middle East, Southeast Asia, buong coast ng Australia. Galing. From Sydney to Perth. Ay, bongga. Adelaide. Sa Adelaide, ang dami ring Pinoy dyan. The whole of Southeast Asia, the whole of North America, Europe, at saka
Central at saka Latin America and Africa. O di ba, libre ang biyahe mo. Bisita ko sa mga lugar na yan dahil sa trabaho ko. Oo. Pag pumupunta ka doon... Hindi ako nagbarko, ha? I work in the headquarters office. Pero barko yon, yung shipping lines yon. Totoo. Pero Shipping hindi siya Container ship. Container ship siya. Na ang mga dala ay lahat ng mga commercial, personal effects, mga kotse, or yung mga gamit ng mga militar. Kasi subsidized kami ng federal government. So, dala-dala namin yung mga kagabitan ng mga sundalo kapag merong gera, or kapag merong pinadala sa post office, or yung mga pinadala ng mga balikbayan boxes, lahat karga na. Oo. Tapos ito, Louie, kapag ikakarga yon, isang lugar lang ang pupuntahan nila o may mga dadadaan-dandaanan yung barko para ibagsak yung mga deliveries na yon, yung maraming dinadaanan. Let's say galing ng Alaska. Pagkatapos ng i-load sa Alaska yung mga fish, diretso na yun sa Yokohama, sa Japan, Kobe, Okinawa. Na ilang araw ang biyahe from Alaska to Okinawa. Day, bongga na yan, Day. 5 araw. 5 araw. Ganyang kabilis. After 5 days, ibababa doon. Siyempre, dapat fresh pa rin siya, di ba? Oo. Tama. Kasi nga yung ginagamit namin container ay refrigerated, which is controlled atmosphere. So, kung gaano ka-fresh nung ilo-load ng Alaska, ganon pa rin ka-fresh pagbaba ng Japan. Bongga. So, from Japan, papuntang Korea, papuntang Manila, papuntang Subic, papuntang Kaohsiung, balik na naman sa Amerika. Balik sa Alaska. So, yung buong biyaheng yun, umaabot ng ilang araw? Isang buwan? Isang buwan. Ay, bongga. Exciting din yung ganyan, pero hindi ka sumasama sa mga ganung biyahe. Hindi pa ako nakasakay sa barkong yan. Oo. Marami ring Pinoy na nagtatrabaho diyan sa barko na yan, na silang nag-aasikaso ng paglulod. Maraming Pinoy. Oo. In fact, nakikita ko yung mga application ng mga Pinoy na gusto magtrabaho dito sa American President. Ikaw yung namimili. At naaliwa ko, nakikita ko yung kanilang mga application, ang kanilang mga passport kapag dumarating na sila. So ikaw yung nagde-decide. Ang saya-saya ko kapag nakikita ko. Kaya lang, sana nawi-wish ko na one of these days ang mga ina-apply ng mga Pinoy ay bilang isang kapitan. Pero hindi lang yung mga hindi lang yung cook or mga sa mess hall or yun ang mga trabaho, mga ganon. Yun ang mga trabaho. One of these days sana engineer ang mga engineers na ang papasok sa amin. Yes. So, exciting din ilang years kang nagtrabaho sa ganyan. At ngayon 42 continuous, Tito Gorgie, continuous 42 years. No stop. Pagka-retire mo, hindi mo siya hinanap, Tito Louie? Hindi na. Napagod ka rin. Alam mo, napagod na rin. Pero let's be frank, talagang na-enjoy ko yung trabaho ko. Pero sa tagal kong nagtrabaho, it's time for me to take care of myself naman. O tinan mo naman, 6 taon na akong retired, masaya ako na wala akong ginagawa, kundi pang sarili ko na lang. At mas maganda sana kung meron kang panawagan sa mga nanay. Correct! Sa ating mga nanay, kasi nga kanina pa rin sila naghihintay, kagaya si Beth Gray na tuwang-tuwa dahil pareho daw kami ng color ng hair. So, ash gray din ba yung color ng hair mo, Beth Gray? Yon, thank you very much sa Pep yung Salon. Yung panawagan mo na kay JR. Siyempre, ready na rin yung kay Tita Morley. Para sa ating pride, pero ito po muna ang ating pong paalala sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product
product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie Pito, proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami, laundry day na ba? Kunot na una naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and sebum on cotton. Gawa ng ACS to. Yes, kay Onika Ihak ko dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Ronnie Cruz. Hello sa inyo dyan. Hi, Ronnie Cruz. Oo. May mga komento pa rin si Miguel Suarez tungkol dito sa nangyaring aksidente nga, sa nangyari doon sa dalawang athletes po. Si Ronnie Cruz dyan sa San Juan City. Of course, Serena Alcantara Mayley, hello dyan sa Texas. Napakasakit para kay Dennis. Itong komento naman ni Josephine Garimbao. Napakasakit para kay Dennis, pero kahit palitan man nila ang family name ng mga anak niya, anak pa rin niya saan man sila magpunta. Totoo naman. Magkakapamilya din ang mga anak ni Dennis. Sana hindi gawin ng mga anak nila yan. Father's Day pa naman sa June. Oo nga naman. Pero may mga iba pang anak si Dennis. Mayroon siyang dalawa bago itong sa kay Marjorie. Meron muna siyang dalawa na mas matanda. Isang 34, isang 35 years old. Yung isa niyang anak ay nasa Amerika na miyembro ng LGBTQIA na nakapag-asawa ng kapwa babae, isa siyang lesbian, nakapag-asawa din ng isang lesbian, nagpakasal sila dyan sa Amerika, na suportado rin ni Dennis. May dalawa pa siyang anak, after nung kay Marjorie, may dalawa pa siyang anak na isang 13 years old at saka isang 9 years old na nasa Australia naman. Nandun naman doon sa Australia, sa mother nila sa Australia. At wala pa naman daw idea yon sa mga nangyayari doon sa kanilang mga siblings sa ginawa nga. At itong dalawang mas matanda na, yung 34 at 35, ay pinapayuhan na daw nila si Dennis na kumalma ka na lang, Papa. Sabi ng ganun, hayaan mo na lang. Doon naman daw sila pa mga anak na nagmamahal pa rin naman sa kanya. Tito Gorgie, natanong mo kanina kung tiga saan si Josephine Garimbao? Sa Michigan. Tiga Sterling Heights. Saan Sterling Heights, Michigan. Hindi ko alam kasi nung nabisita ko ang Michigan, ang napuntahan ko ay Detroit at saka Dearborn, Michigan. Sa Detroit naman kami nakapunta. Pareho tayo, Detroit. Oo. Yung Dearborn kasi, doon ang headquarters office ng Ford. Okay. Sa Detroit naman, kasi naaliw ako doon mag-ikot-ikot sa mga malls nila. Tapos ang babait, "Hi, how you doing? How you doing?" Gano'n pag nakakasalubong namin. Doon sa kalye sa tinirahan namin, sa bahay ng parents ng brother-in-law ni Nay Lolit, para siyang tawag ko doon, Sesame Street. Para siyang Sesame Street. Kasi nga, paglabas lang, lalo na siguro na weird ones sa itsura namin, mga Asians. So, pag nakikita kami, "Hi, good morning, how you doing?" Ganun sila sa amin, Day. So, binabati kami. At nung nawili kami doon sa pamimili-mili naman, nagsha-shopping kami doon. Pero maingat lang kasi, ay, ito ba't parang mas mura ito? Pipili kami gano'n. Halimbawa, yung isang branded din na mga damit. Ay, mas mura ito. Chuk, ito na lang kunin ko, mas mura. Pero busisiin mo yung label, yung tarheta, yung din sa ng damit, made in the Philippines ang nakalagay. True. Oo, made in the Philippines. Lahat naman mga gamit sa Amerika na binibili dito, galing ay gawa ng China, Pilipinas, Vietnam, Guatemala, Cambodia, mga ganun. Oo, mga ganun sila. Alice Morris, hello. May comment si Bentong, Tito Gorgie. Si Bentong. Nag-MSC pala si Tito Louie. Ano MSC? Hindi. MSC ay pangalan ng isang shipping company. Kami naman ay APL. American President Lines. Wow. Alin ang mas malaki? MSC o APL? APL. Oo. Social, siyempre. Napakalaki ang APL. Pero binili sila ng French company na CMA CGM. Mas malaki na naman yan. But anyway, na-enjoy ko ang trabaho ko kasi nga nagkaroon ako ng mga employee sa Maynila. 15 silang lahat at minahal ko ang mga taong yan. Yes. At inaruga at
pinotektahan ko yung mga taong yan na minahal ko talaga sa Pilipinas. Wow, yes. Joel Yap, hello. Marilu de Guzman, dysfunctional family daw. Ito, of course, pinag-usapan natin yung mga Barreto tsaka this. Tristan Wyatt Gulay, hello. Miggy Falyar Villa, hello sa inyo dyan. Of course, si Jojo Maquindoran Mabalot, dyan sa United Kingdom. Hello sa inyo dyan. May John Paulo Valdez, good evening Morley, Gorgie and Louie. Nabalitaan ko may bagong host ng MMK. Malala mo kaya walang iba kundi si Cory. Nakakatawa ito kanina sa Laro-Laro Peak ng It's Showtime. Kasi pinapahula ang clue lang ay nagsisimula sa letter C ang mga lahat ng mga sagot. So, letter C, ang tanong kay Vince Maristela, isa pong taga GMA na galing po sa PBB, ay sabi niya, sino ang host? C, letter C. Sino ang host ng maalala mo kaya? Wala siyang masagot. Hindi niya nasagot. Ang nabanggit niya si Cory Vidanes. Kaya tawang-tawa si Vice Ganda. Hindi siya makamove on si Vice Ganda. Tawang-tawa talaga siya doon na ang bagong host doon ng MMK ay si Cory Vidanes. Nag-sorry naman si Vince Maristela kay Cory Vidanes at kay Ma'am Charo. Pero kasi siyempre, taga-GMA. Actually, yung mga natanggal, mga taga-GMA ng mga PBB, ha? Kasi siguro hindi sila, buti nga, hindi nasabi ni Vince. Kasi pinapanood ko magpakailanman si Mel Chango naman ang host do, di ba? Buti na hindi niya sinabi yun. So, ganun nangyari. Anong bibilihin kay Boss Toyo? Belen de Desma, hello. Oo, nawala nga si Tita Morley. Christian Joseph Tubias, hello. Yesterday kasi ko lang nabasa. Motor City daw ang tawag sa Detroit. Motor City. Because of Ford. Oo. Sabi ni Josephine Garimbao, sa Detroit kasi halos African-American na nakakita sa Dearborn, mga Arabs, maraming nakatira na Pinoy dito sa Sterling Heights. So sabi niya, mga Pinoy na makaramihan doon. Ogie Narvaez Rodriguez, parang nalit niya ng pasok. Ogie Narvaez Rodriguez na aliw kay Linda Walker kahapon. Si Ed Yesa naman, dyan sa Sorsogon City. At yun nga, kawawa daw ang mga nalindol doon sa Mindanao. Okay, tuloy-tuloy natin, chikan. Ito bilin sa Acti Tuluwi, bilin sa akin ni Rosel Monteverde. Kagabi kasi premiere night ng pelikula nilang Project Baby. Wow. Maganda siya, in fairness. Si Tuluwi maganda, dapat huwag mo i-miss siya. Sana makarating yan sa Amerika at mapanood mo. Si Eric Kison ang nag-direct nito na in fairness matino ang pagkakadirect at ang pelikula. Maganda siya. At makabago, napapanahon ang pinag-uusapan or ang tinatalakay dito sa pelikula tungkol sa kalayaan, sa independence ng mga kababaihan, women empowerment at ang mga kababaihan na sila na hindi sila basta sumusunod sa mga lalaki kundi may sarili na silang desisyon, may sarili na silang laban at pinapakita talaga kung gaano na rin kalakas ang mga kababaihan sa ngayon. Ang kwento lang naman kasi dito na si Sue Ramirez, ang bidang babae na ginagampanan bilang si Sandy, ay gusto lang niya magka-baby, ayaw niya ng relasyon, gusto lang niya magka-baby. So hanggang sa kahahanap niya ng lalaki na pwedeng maging ama ng kanyang magiging anak, ay itong si Rico Blanco. So hanggang sa na-in love na si Rico Blanco sa kanya, na gusto niya na magpakatatay din. Pero sabi niya may agreement tayong napagkasunduan, wala, sabi niya. Talagang pinindigan niya talaga na wala kasi gusto niya masunod kung ano yung napag-usapan nila. After the premiere night, na sobra pinuri nila ang pelikulang itong Project Baby na showing na po ngayon dito sa Pilipinas, ay June 10. Yes, June 10 ang showing. Nag-showing na siya ngayon ang first day of showing. At tinanong namin si Rosel Monteverde, na sabi namin ay, Rosel, sabi namin hindi ka ba nangangamba na of course showing, pero ang concern ng mga tao ngayon, itong nangyaring lindol, at maraming lindol sa Mindanao at marami pang mga at mahirap ang buhay, ganyan-ganyan. So ano ang nararamdaman mo at ano ang take mo dito? Ito pang aming chikahan kay Rosel. Sabi niya, sabihin mo kay Louie ha. Sabi ni Rosel, sabihin mo kay Louie ha, i-promote niya rin ito ha. Sabi gano'n ni Rosel Monteverde. Ito po si Rosel Monteverde, ang aming chikahan sa kanya. Siyempre, first of all, I really feel for what happened in Mindanao. Kasi parang
ang laki ng apekto na yan sa mga taong taga Mindanao. And praying hard na may maitulong din ang government and also the citizens who were not affected. I'm just happy that we made a very good movie and sana masuporta mo na ma-promote na isang pelikulang maganda at napapanahon na rin na maging open-minded ng mga tao. Ganun. So, bahala na, di ba? So, yun na lang. Bilang isang strong at independent woman, agree ka doon sa ganung pagkatao ni Sandy? Of course! Ako pa, I was a single mom. Di ba? So, ganun talaga makakabaihan din kayo? Yes, because, independence is a progress for every woman. And independence is progress. Kasi, naniwala ako dyan. Rosel is a very strong woman. Very, very strong. At training ni Mother Lily. Natanong mo ba, nabibigyan nila ng discount ang mga manonood katulad ng ginawa nila doon sa Almost Us ni ng JM sa Almost Us. Meron bang discount? Ay, hindi ko na natanong kung may discount. Pero sana rin kasi, alamin namin sana bukas. Meron na. Alamin namin bukas kung talagang maganda rin ang resulta nito sa Takilya, nitong Project Baby. Sana nga, word of mouth, sana nga ay tangkilikin itong pelikulang ito. Okay, hello muna Mariana, ang gramatika ng Kuwait. Diba? Diyan sa Kuwait ay minanood din po sa atin. Ay, Kuwait din. Yes, okay. Yes, Tito Louie, may sabihin ka bago tayo magdasal? Yes, sabi ko kanina, ang ganda-ganda ng tagline ng Project Baby. Anakan mo ako. Oo, anakan mo ako. Oo, yun talaga ang gusto niya. Pero alam mo, ang ganda at napakagaling dito ni Sura Ramirez. Oo, maganda siya. Nakita ko yung rushes at saka yung trailer na, alam mo sa akin revelation, ang Rico Blanco. Magaling pala siyang artista. Magaling. Kasi karamihan sa mga singer, magaling talaga din umarte. Totoo nga. Mga singers na yan, magaling na artista. Panoorin natin at supportahan natin ang Project Baby. Yes. Okay. Kaya po salamat po tayo sa oras. Pasensya na po. Pero kailangan ho nating manalangin po bago tayo magtapos. Bukas uli, magchichikahan ulit tayo. Please. And of course, ito Louie sa Friday. Kapayapaan hindi lang sa Pilipinas kundi sa Mindanao. Sa buong mundo na rin. Makapangyarihang Diyos at sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kami maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa. Matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan at nakawawasak na impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Showbiz Talk Ganun. Hindi na nga lang natapos dito Tita Morley, pero bukas ulit magkasama-sama ulit tayo. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat RH Tech at sa mga supporters natin. Good night. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.